Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang The Mistress. Heto na naman ako, nakatayo sa harapan ng hospital na ito. Habang paulit-ulit pumapasok sa utak ko ang sinabi ng doktor. Pagkatapos ko, kasing makausap si mama at nagpunta agad ako sa doktor. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat ng mga sinabi kanina ni mama. Sinabi niya na pwede niyang i-delay ng 2 weeks ang operation ni Papa. Pero walang kasiguraduhan ang kaligtasan ni Papa. Kaya dapat ay habang maaga pa ay nakakapaghulog agad kami ng pera. Sobrang sakit ng ulo ko sa mga nangyayaring ito. Wasak na din ang puso ko. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Kahit pa siguro magtrabaho ako buong araw at hindi na matulog, ay hindi na ako makakalikom ng ganoong kalaking halaga maliban sa kung ibenta ko muli ang aking katawan. Ngunit paano? Hindi na ako virgin. Baka hindi na nila ako bayaran ng ganon kalaking halaga. Siguro, ito na nga ang tama kong gawin. Hindi ko na talaga siya matatakasan. Sure ka na ba dito, Bella? Aniya habang nakatayo siya sa harapan ko. Ito na ang pang-3 beses niyo akong tinanong ng parehong tanong, sir. Ngumiti akong bahagya. Pero sa loob ko ay umiiyak na ako sa kahihiyan. Minsan, things go too far, Bella. At hindi ka naman ganong babae. Umalis siya sa kanyang table at umikot papunta sa akin. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang awa at pag-aalangan. Awa dahil alam niya ang sitwasyon ko. Pag-aalinlangan dahil isip niya ay mahina ako. Sure na po ako, sir. Gusto ko tong gawin. Tumango ako at pilit itinatago ang takot. Okay, I will promote you then. Tumango siya pero bakas pa rin ang awa sa mukha niya. Thank you, sir. Thank you po. It's alright. Be ready tonight. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at bumalik sa kanyang upuan. Kasabay ng kaba ang paglunok ko at saka umalis na ng office. Kailangan ko nang mag-ready. Kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Sa lahat ng sitwasyon, tao, kahihiyan, kawalan, sakit at pagmamaliit. Pero ano po bang mawawala sa akin? Wala na namang natira sa akin. Kahit yung dignidad ko, wala na din. Ilang oras ang nakalipas. Are you ready, Bella? Ani ng isang boses sa may bandang likuran. Handa na ba ako? Physically, yes. Mentally, no. Not at all. Pero kailangan ko itong gawin. Humarap ako sa salaming nasa harapan ko. Punong-puno ng makeup ang mukha ko. Ang telang nakabalot sa katawan ko ay tila walang silbi dahil kita na din naman lahat. Sa room 67 ka pupunta, Bella. Sabi ni Hailey na nasa aking bandang likuran.
Nilingon ko siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Lahat naman tayo ganyang nagsimula. Disgust at helpless. Masasanay ka rin. Sabi niya habang inaayos ang kanyang pulang lipstick. Saka tumayo at umalis ng kwarto. Iniwan niya akong nalulunod sa mga sarili kong problema. Ang kaso, ayokong masanay sa bagay na ito. Pero, sino ba namang may pakialam sa kung anong gusto kong gawin? Tumayo na ako sa aking kinauupuan at umalis na ng dressing room. Wala kang dapat ikahiya, Bella. Huwag kang tutungo. Umakto ka na lang na bitch kung yun ang gusto nila. Itago mo ang tunay mong pagkatao at ilabas mo ang pagkataong kailanman ay hindi magiging ikaw. Yun lang ang paraan para makasurvive ka. Ang sabi ko sa sarili ko. Nang makapasok ako sa room 67, isang familiar na amoy ng alkohol, usok ng sigarilyo at malakas ng tugtog. Pero ngayon, nandito na ako para sa ibang dahilan. Bella? Isang pamilyar na boses ang nagpanginig sa buo kong katawan. Parang isang timbang yelo ang dumampi sa ulo ko. Ang paa ko na nakasuot ng matalas na heels ay tila ayaw nang umibo. Ni pagtingin kay Kayla, ay nahirapan na din ako. Bakit ba kasi hindi pa ako lamunin ng lupa? Bakit hindi ako himatayin para makatakas dito? Bakit? Bakit ako? Bakit laging ako? Bulong ko ulit sa sarili ko. You became a stripper? Isa na namang pamilyar na boses na tila kabatch ko dati nung college. Si Leia ang umagaw ng pansin ko. Nakatingin siya sa akin na para bang may malaking kasalanan akong ginawa sa kanya. Lahat ng mga tao na nasa loob ng kwarto ay pamilyar. At may isang taong nakatitig lang sa akin. Nang magtama ang mata ay napahinto ako sa paghinga. Lahat ng lakas ko ay tila nawala nang ibulong ng isip ko ang pangalan niya. Si Razel. Ipinapahiwatig ng mga mata niya ang pandidiri. Pero bakit? Siya nga tong nanloko sa akin. Iniwan niya ako nung mga panahong kailangan ko siya. Pero siya pa tong may karapatang tingnan ako ng ganto? Ano ba itong pinasok ko? Bakit sobrang lupit ng tadhana sa akin? Oo, yun na nga ako ngayon. Itinaas ko ang ulo ko at tumingin muli kay Leia. Hindi ko na itutungo ang ulo ko. Feeling nilang lahat, matataas sila dahil guest sila na nakaupo sa couch, habang ako, entertainer. Hanggang sa piliin ko ang pinaka-worst choice. So, ano pang hinihintay natin? Show us, Bella! Sigaw ni Charles sa kabilang banda. Palagi niya akong pinapatamaan kahit nung college pa ako at noong boyfriend ko pa si Russell. Lumakad ako pauna. Iniiwasan ko ang mga mata ni Kayla at ni Russell. Iniiwasan kong isipin kung bakit nakaupo si Kayla sa tabi ni Russell. So close, na para bang naghahalikan sila bago ako dumating. Pero, ano bang pakialam ko? He was just after my body, reputation, status, at ganda. Pero nung wala na akong mai-offer, kundi puso ko ay iniwanan na niya ko. Wala nang may gusto ng pagmamahal ko. Humakbang na ako papunta sa pool
na nasa may gilid at handa na akong ipakita ang nakakahiyang katawan ko at hayaan silang panoorin ang paghihirap ko. Sisiguraduhin kong magsasaya silang lahat. Hinawakan ko ang pole at tumingin ako sa mata ni Russell na unti-unting namumula. Hinigpitan ko ang kapit sa pole at I grit my teeth to endure the pain sa puso ko. Ayokong gawin to. Sumisigaw na ang utak ko at gusto nang pumatak ng mga luha ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sir Francis, kasunod si Hailey. Bella, sumama ka sa akin. Hailey will take your place. Sabi ni Sir, at nakahinga na ako ng maluwag. I felt relieved. I am sorry for the inconvenience, pero kailangan nang umalis ng babaeng ito. Mayroon lang problema. I am sorry again. Ani Sir Francis, na humihingi ng pasensya sa mga kabatchmate ko. Pero nagbayad kami. Hindi mo siya pwedeng basta nalang kuhanin hanggat hindi niya kami napapagbigyan ng magandang palabas. As expected, si Charles iyon. Hindi niya talaga ito palilipasin. At alam na alam ko iyon. Si Hailey ang papalit sa kanya, and she was an expert pole dancer. Kakasimula lang ni Bella ngayon, kaya hindi pa niya ito alam. Si Hailey na ang bahalang mag-compensate. Ani Sir, na biglang tayo naman ni Charles sa kanyang kinauupuan. Let her go! Nakakagulat na hindi kay kailan nanggaling ang boses na iyon, kundi kay Russell. Napatingin ako sa kanya at naabutan ko siyang nakatitig sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tara na, Bella. Ani Sir na hindi ko na sinayang ang oras na ito para lumabas ng madali. Lumaglag na ang luhang kanina ko pang pinipigilan. Pinahid ko iyon bago makita ni Sir. Katabi ko lang siya. Ano po bang problema, Sir? Kinabahan akong bahagya dahil sa kakaibang tingin sa akin ni Sir. Na tila nga ngayon ko lang nakita sa kanya. Hindi ko pa ito nakikita kailanman. At kailanman ay hindi pa din ako nakakapagsuot ng gantong damit sa harapan niya. Someone asked for you. Nag-book siya ng private dance. Nagbayad siya ng malaking halaga at sinabing ikaw lang daw ang gusto niya. Aniya na tila naging dahilan ng pagtataka ko kung sino iyon at bakit ako ang napili niya. Tsaka bakit siya nagbayad ng malaking halaga? Paano niya nalaman na mag-perform ako as a stripper tonight? Sir, sino po? Tanong ko sa kanya. Isa siya sa ating secret room customer at hindi natin nire-register ang kanilang identities. Alam mo yan, Bella. Siguro naman ay naulit sa'yo ni Hailey. Ani Sir na napabuntong hininga. Isa pang beses ay tiningnan niya ang buo kong katawan. Hindi ako komportable sa pakiramdam na ito. Okay, Sir. Ano pong room? Tanong ko sa kanya para makaalis na siya sa harapan ko. Sino kaya ang lalaking nagligtas kay Bella sa kahihiyan sa kanyang mga kabatchmate pero nagdagdag naman ng kasuklaman niya sa kanyang trabaho? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video.
pindutin ang subscribe button. Ganun na rin ang notification bell for more updates.